Sa isang maulang gabi, may isang lalaki na may suot na plastic gloves at plastic suit sa katawan. Hindi para manatiling tuyo at protektahan ang sarili mula sa ulan, kundi para hindi mag-iwan ng bakas. Sa ilang segundo, may isang lalaki na dumaan sa likod ng kanyang kotse, may hawak na payong at may dalang bagahe. Lumabas ang hitman mula sa kotse at sinaksak ang lalaki ng maraming beses bago siya inilagay sa trunk ng kotse. Bumalik ang hitman sa driver's seat at inalis ang kanyang suit at nakita ang mukha niya. Ang hitman, si Hyung Wook, ay tumingin sa kanyang relo at umalis sa tamang oras. Habang umaalis siya, may isa pang lalaki na lumapit at kinuha ang bagahe ng patay na lalaki. Kinabukasan, isang binata na ang pangalan ay Jae-sung ay iniisip na tapusin na ang lahat para sa sarili niya. Isa siyang bigong aktor na walang pera at walang nagmamahal sa kanya, kaya ano nga ba ang silbi ng buhay niya? Habang malapit na siyang gawin ito, pumatok ang landlady niya sa pinto, sinasabing may dala siyang noodles para sa kanya. Sinubukan siyang isnabin ni Jae-sung pero hindi niya kayang tanggihan ang pagkain ngayon. Pagbukas niya ng pinto, nagsimulang sermonan siya ng landlady dahil hindi siya nakabayad ng renta. Siyempre, ginamit lang ng landlady ang noodles bilang palusot para mapabukas siya ng pinto. Sabi ng landlady na kailangan niyang bayaran ng renta bukas, kung hindi, papalayasin na siya. Sinabi rin ng landlady na maligo siya dahil ang baho na niya. Sinara ng binata ang pinto at ipinagpatuloy ang plano niya. Pero naisip niya na hindi siya pwedeng mamatay ng marumi. Siguro dapat malinis muna siya bago siya mamayapa ng tahimik. Pumunta si Jae-sung sa isang public sauna at doon niya unang nakita si Hyung na pumunta rin sa sauna para linisin ang dugo sa kanyang relo at damit. Pero dahil nandun na rin naman siya, pwede na rin siyang maligo. Tumingin si Jae-sung sa kanyang malinis at mamahaling relo at inisip na siguradong mayaman ang lalaking ito. Nagsimula nang mag-shower si Jae-sung habang si Hyung ay pumasok rin maya-maya sa sauna. Sa laro ng kapalaran, aksidenteng nahulog ang sabon ni Jae-sung. Habang pumapasok si Hyung sa sauna, natapakan niya ang sabon at literal na lumipad sa ere. Pagbagsak niya sa sahig, natamaan ang ulo niya at nawalan siya ng malay. Dumulas ang susi ng locker niya sa sahig at diretso itong tumama sa paa ni Jae-sung. Nilapitan ni Jae-sung si Hyung kasama ang iba pang mga lalaki roon para tingnan ang kalagayan niya. Yumuko siya malapit sa katawan ni Hyung para ilagay ang susi ng locker malapit kay Hyung, pero nagsimula siyang magdalawang isip. Sa halip na ibalik ang susi ni Hyung, ibinigay ni Jae-sung ang sarili niyang susi, kaya't nagkapalitan ng susi. Nang madala na si Hyung, pumunta si Jae-sung sa locker room at binuksan ang locker ni Hyung. Sinamantala ng binata ang lahat ng makita niya sa locker. Una sa lahat, sinuot niya ang suit ni Hyung at umalis sa public sauna suot ito. Pagkatapos, bumalik siya para harapin ang landlady niya at binayaran ang lahat ng utang niya sa renta. Pagkatapos ng landlady, binayaran niya rin lahat ng mga taong nautangan niya. Nakaupo sa mamahaling kotse ni Hyung, iniisip ni Jae-sung kung panaginip lang ba ito at kung magigising na siya kaagad. Sa anumang kaso, iniisip ni Jae-sung na hindi ito ang tamang paraan para baguhin ang buhay niya dahil wala sa mga bagay na ito ang tunay na pagmamay-ari niya. Nagdesisyon si Jae-sung na pumunta sa ospital para ibalik ang lahat ng pag-aari ni Hyung. Pagdating niya doon, narinig niyang binabanggit ni Hyung ang pangalan niya. Pero sa totoo lang, sinasabi lang ni Hyung ang pangalan na akala niyang sa kanya dahil iyon ang sinasabi ng mga doktor na pangalan niya. Mukhang nagdurusa si Hyung mula sa amnesia. Naramdaman ni Jae-sung ang pagkailang sa lahat ng ito, kaya tumakbo na lang siya palayo. Nang oras na para umalis si Hyung sa ospital, napagtanto niyang wala siyang pera para bayaran ang bill. Isang babaeng paramedic na si Rina ang naawa sa kanya at nagdesisyong bayaran ang bill niya para hindi siya magkaproblema. Kahit walang ideya si Hyung kung sino siya o ano ang trabaho niya, ipinangako niya kay Rina na babayaran niya siya balang araw. Inihaid din siya ni Rina pauwi habang tinatanong siya tungkol sa pangalan at edad niya. Walang ideya si Hyung kung ilang taon na siya kaya tiningnan niya ang mga papeles niya. Ayon sa mga iyon, 32 taong gulang lang siya. Nagulat si Rina dahil medyo mas mukhang matanda siya. Pero iyon ang nakalagay sa mga papeles. Samantala, natagpuan ni Jae-sung ang apartment ni Hyung at pumasok sa magarang lugar. Hindi sanay ang binata sa mga ganitong bagay dahil mahirap siya buong buhay niya. Pagpasok niya sa apartment, mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan niya. Habang naglalakad siya sa paligid, nakakita siya ng iba't ibang mga uniforme na pag-aari ni Hyung. Ang ilan sa mga uniforme ay mga military uniform, habang ang iba naman ay mga police uniform.
Samantala, dinala ni Rina si Hyung sa apartment niya na siya palang apartment ni Jae-sung. At ang nakita nila ay isang malaking kalat. Hindi makapaniwala si Hyung kung paano siya makakapamuhay sa ganitong klaseng bahay. Tumanggap si Rina ng tawag sa kanyang radio tungkol sa isang aksidente at kailangang umalis agad. Ayaw ni Hyung na umalis si Rina nang hindi siya nakabayad. Pero sinabi ng paramedic na maaari silang magkita ulit para makabayad si Hyung. Bumalik sa maluwang na apartment. Sinubukan ni Jae-sung na buksan ang TV, pero ang nakita niya ay ikinagulat niya. Imbes na manood ng TV channel, nagsimula siyang manood ng live video ng isa sa mga kapitbahay niya, si Yeonju, na nagsasagawa ng yoga. Samantala, sinubukan ni Hyung na maghanap pa ng impormasyon tungkol sa sarili niya at nagsimula siyang makipag-usap sa mga kapitbahay niya sa mahirap na komunidad. Nagsimula siyang kumatok sa mga pinto nila para magtanong tungkol sa sarili niya. Pero wala ni isa sa kanila ang gusto makipag-usap sa kanya dahil akala nila siya ay isang salesman. Pagkatapos, nabangga siya sa isang galit na lalaki sa hallway at nagsimula siyang magtanong dito. Nainis ang lalaki at inatake si Hyung, ginulpi niya lang ito. Instinctively, ginamit ni Hyung ang katawan niya para protektahan ang sarili at nagtaka kung paano niya nagawa iyon. Pagkatapos, nagdesisyon si Rina na tingnan siya pero nakita siyang halos mabilaukan sa sahig. Mukhang sinusubukan ni Hyung magyosi pero nahihirapan siyang gawin ito. Nagtataka si Rina kung talagang naninigarilyo siya. At sumagot si Hyung na inisip niyang naninigarilyo siya dahil marami siyang nakita na sigarilyo sa apartment na ito. Habang kasama siya ni Rina, napansin niyang magaling si Hyung sa paggamit ng mga kutsilyo kaya dinala siya ni Rina sa restaurant ng tita niya. Ayaw ng tita niyang tanggapin siya pero hiniling ni Rina na gawin ito bilang pabor sa kanya. Pumayag din ang tita na tanggapin siya pero sinabi niya na kailangan niyang baguhin ang paraan ng pagsasalita. Bukod pa roon, kailangan niyang mag-smile ng mas madalas dahil baka matakot ang mga customer nila kung hindi. Sa tunay na apartment ni Hyung, patuloy na iniinspeksyon ni Jae-sung ang bahay at nakakita siya ng mas maraming pera na nakakalat pati na rin ng mga mamahaling alak. Ngunit pagkatapos, nakakita siya ng malaking koleksyon ng mga armas, peking IDs at peking mga pasaporte. Bukod pa doon, nakakita siya ng isang board na may mga clue tungkol kay Yeonju. Nang marinig niya ang ilang ingay mula sa mga police radio na meron si Hyung sa apartment, inisip ni Jae-sung na marahil si Hyung ay isang pulis. Malamang na si Yeonju ay nasa witness protection program at si Hyung ang may responsibilidad sa kaligtasan niya. Sinubukan ng binata na alamin kung saan nakatira si Yeonju at kumatok sa mga pinto ng ilang apartment. Dahil hindi niya siya natagpuan, bumalik na lang siya sa apartment niya. Nang binuksan ni Jae-sung ang TV, nakita niya si Yeonju sa mga kamera at siya ay nagre-rehearse, nagpapanggap na tinatamaan ang ulo at bumagsak sa sahig. Habang nire-rehearse niya ang galaw na ito, napansin ni Jae-sung na may ingay na nanggagaling sa kwarto sa itaas, kaya siguro doon nakatira ang babae. Kumatok si Jae-sung sa pinto niya at sinabi na siya ay kapitbahay niya. Gusto niyang maging magkaibigan sila at sinabi na dapat silang bumati kapag nagkita. Pero gusto ni Yeonju na maalis siya at agad na isinara ang pinto. Samantala, magaling si Hyung sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho at dahil sa kanyang mga kasanayan, naging mahusay siyang cook. Sa katunayan, nagsimula si Hang na mag-attract ng maraming bagong customer dahil lahat ay humahanga sa mga pagkaing niluluto niya. Bumalik si Rina sa bahay kasama siya at sinabi na babayaran siya tuwing 25 araw ng bawat buwan. Tiningnan ni Hang ang kalendaryo sa pader, pero sinabi ni Rina na kasalukuyan pa lang itong nagpapakita ng nakaraang buwan. Nang umalis si Rina, binago ni Hang ang pahina ng kalendaryo at napagtanto niyang may pupuntahan siya bukas. Nang pumunta siya sa lugar na iyon, nakita niyang may isang lalaki na tumatakbo at tinitingnan ng isang listahan ng mga pangalan, at ipinasok ang lahat sa isang van. Tinanong ni Hang ang lalaki kung saan sila pupunta, at sumagot ito na pupunta sila sa trabaho. Sa totoo lang, ang mga taong ito ay mga aktor na pupunta sa set. Dahil kinuha ni Hang ang lugar ni Jae-sung sa buhay, siya na ang magtatrabaho bilang aktor, ngunit maraming pagkakamali ang nagawa niya sa set at pinalayas siya. Samantala, sinusundan ni Jae-sung si Yeonju para siguraduhin ligtas siya. Binisita ni Yeonju ang ina niya sa ospital at sinabi na magbabakasyon siya. Habang naglalakad siya sa hallway, nakita ni Yeonju ang isang tao na nakakatakot para sa kanya at lumakad siya sa kabilang direksyon. Nakita ni Jae-sung si Yeonju at nakita rin niya ang isang lalaki na sumusunod sa kanya. Naalala niya ang lalaking ito mula sa board ni Hang at nagdesisyon siyang kumilos. Kinuha niya si Yeonju at itinago siya sa parking lot. Nang maging ligtas na sila, nagkunwari si Jae-sung na akala niya ay stalker lang ang lalaking iyon.
Sa film set, binayaran si Hang para sa araw na yun, at naisip niyang tignan ang mga detalye na mayroon ng producer tungkol sa kanya. Nalaman niya ang pangalan ng kanyang di umano'y ama at binisita siya sa barber shop na pinagtatrabahuan nito. Nang dumating siya, ang barbero ay kausap ang isang kliyente at pinag-uusapan ang tunay na Jae-sung. Naapektuhan si Hang ng kanilang pag-uusap at inisip niyang tungkol sa kanya ito, na siyang dapat na anak ng barbero. Na-disappoint si Hang sa narinig niyang pag-uusap nila, kaya nagdesisyon siyang umalis. Sinabi ni Hang kay Rina na nalaman niyang nagsisikap siyang maging aktor noong buhay pa siya bago ang aksidente. Sinabi niya na magiging seryoso siya tungkol dito at magtatagumpay, magiging isang sikat na bituin. Samantala, nag-iimpake si Yoonju at naglakad papunta sa gilid ng kalsada kasama ang kanyang bagahe. Pero wala ni isa ang dumating. Bumalik siya sa kanyang apartment at nag-isip kung baka nagkamali siya ng araw. Baka sa susunod na Huwebes siya dapat nandoon. Kinabukasan, nagsimula si Hang ng intense na pagsasanay para sa pag-aktor matapos gumawa ng sarili niyang plano, at mabilis siyang naging handa na subukan ulit. Sa film set, dapat gumanap si Hang bilang bodyguard ng pangunahing karakter. Ngunit hindi niya matiis na hindi sumali nang makita niyang nagaganap ang aksyon, kaya't nakialam siya. Nilapitan siya ng direktor matapos putulin ang eksena at tinanong siya kung anong pangalan niya. Nag-sorry si Hang dahil akala niya nasira niya ang eksena, pero nagustuhan pala siya ng direktor at gusto siyang gamitin dahil sa kanyang mga kakayahan sa laban. Kinabukasan, nasa kalsada na naman si Yoonju, ngunit wala pa ring dumating na tao na hinihintay niya. Nang oras na para magsabi si Hang ng linya sa susunod niyang shooting, nahirapan siyang alalahanin ito. Habang sinabi ng direktor na mag-roll na ang mga camera, 2 salita lang ang nasabi ni Hang mula sa linya na dapat niyang sabihin. Gustong-gusto ng direktor ang impact ng paraan ng pagsabi ni Hang ng mga salitang yon, kaya pinasali siya sa isang fighting scene. Magaling si Hang sa episode ng series na palabas sa TV. Maraming mga customers sa restaurant ang nakakakita sa kanya at gusto nilang magpa-picture kasama siya. Habang lumilipas ang mga araw, nilapitan ni Jae-sung si Yoonju at dahan-dahan niyang nakuha ang tiwala nito. Sa totoo lang, nagsimula silang magbuo ng relasyon at napagtanto nilang malamang ay may gusto sila sa isa't isa. Samantalang si Hang, dumaan din siya sa shooting ng susunod na episode ng series. Pero ang pangunahing aktor ng palabas ay tumawag sa producer ng pelikula para baguhin ang kwento sa paraang makikinabang siya. Nang ipalabas ang episode, pinanood ito ng mga customer sa restaurant at nagtaka sila kung bakit ang kwento ay nag-unfold ng kakaiba. Nang gabing yun, tumunog ang isa sa mga telepono sa tunay na apartment ni Hang, at nagdesisyon si Jae-sung na sagutin ito. Nagtaka ang boses sa telepono kung bakit sinagot ni Jae-sung. Kasi nga, may kasunduan sila na mag-iwan na lang ng voice messages imbes na direktang magsalita sa telepono. Gayunpaman, sinabi ng lalaki sa telepono na kailangan nilang magkita. Nagsuot si Jae-sung ng sunglasses at mask at dumaan sa isang meeting kasama ang ilang lalaki. Maingat ang mga lalaki dahil iniisip nilang siya ay isang kilalang assassin. Inonform nila siya na dapat niyang patayin si Yoonju noong ika-25 ng nakaraang buwan, pero medyo overdue na ang petsa. Sinabi pa nila na kailangang magmadali siya para tapusin ang misyon, dahil kung magtulungan si Yoonju at ang prosecutor, magiging mas komplikado ang sitwasyon. Samantala, isang makapangyarihang tao ang nakikinig sa kanilang usapan. Pagkatapos ng meeting, sinabi ni Jae-sung sa isa sa mga tao niya na sundan siya para malaman nila kung saan si Yoonju. Bumalik si Jae-sung sa bahay na medyo galit na dahil nalaman niyang si Hang pala ay isang hitman at hindi isang pulis. Gumanap si Hang para sa susunod na episode ng series, habang ang pangunahing aktor ay naiinggit sa kanya at totoo na siyang pinalo sa ulo. Tumayo si Hang na galit pero tinanong pa rin kung okay lang ba ang take. Ilang gabi pagkatapos, sinusundan siya ni Jae-sung, pero nahulog siya sa isang bitag ni Hang at nahinto. Gayunpaman, tinanong pa ni Hang si Jae-sung kung fan siya, at binigyan siya ng autograph. Sa kanyang trabaho ngayon, nahihirapan si Hang sa mga love scene dahil hindi siya magaling dito. Para malutas ito, sinabi niya kay Rina na halikan siya. Sinubukan ni Rina na ipaalala kay Hang ang isang moment kung kailan naramdaman niyang may pagmamahal siya sa puso. Inala lang ni Hang ang isang pagkakataon mga 1 buwan na ang nakalipas nang bumalik siya sa restaurant pagkatapos mag-shoot ng mga unang eksena. Ngumiti si Rina sa kanya at sinabi na nag-aalala siya para sa kanya. Dahil doon, naghalikan sila at nagkaroon si Hang ng mas malinaw na pag-unawa sa kanyang mga emosyon. Dahil dito, naging maayos ang kanyang pag-arte sa love scene. Pagkagabi ng Huwebes, nasa kalsada na naman si Yoonju, pero sa pagkakataong ito, nilapitan siya ni Jae-sung. Sinabi niya na siya ay isang pulis na dapat magbantay sa kanya, pero na-inlove na siya sa kanya at gusto niyang magsama sila. Nakita ng mayamang negosyante ang mga larawan nilang dalawa na magkayakap at inutusan ng mga tao niyang hanapin sila at patayin pareho. Kinabukasan, may araw ng pahinga si Hang at inimbita niya si Rina at ang pamilya nito na mag-picnic. Maganda ang naging araw nila at tumingala pa si Hang sa langit habang sinasabi niyang gusto niya ang buhay na ito. Pero nung gabing yun habang pauwi sila, ang malakas na ulan at isang partikular na kanta na tumutugtog sa radyo ay nagsimulang magpabalik kay Hang ng alaala ng kanyang lumang buhay.
Naalala niya na siya ay isang assassin habang ang mga alaala ng nakaraan ay tumatakbo sa kanyang isipan. Pumunta si Hang para makita si Yoonju, pero iniisip ni Jae-sung na nandyan siya para patayin siya, kaya sinubukan niyang pigilan siya. Pero madali siyang tinalo ni Hang. Kahit na ganun, ipinaliwanag ni Hang na hindi siya isang tunay na killer, kundi isang tao na nagpapasaya sa magkabilang panig. Kapag may utos siyang patayin ng isang tao, kinokontak niya ang biktima at sinasabi sa kanila ang tungkol sa kanilang death contract. Iminumungkahi ni Hang na matutulungan niya silang magpanggap na patay at tulungan silang magsimula ng bagong buhay. Pumayag ang lahat ng mga biktima sa kanya dahil alam nila na ang ibang opsyon nila ay kamatayan. Ginawa ni Hang ang parehong bagay kay Yoonju. May isang tao na nag-hire sa kanya para patayin siya dahil hawak ni Yoonju ang isang flash drive na gustong makuha ng isang makapangyarihang negosyante. Sinabi ni Hang kay Yoonju na kailangan niyang umalis ng bansa, pero hindi niya gagawin yun maliban na lang kung sasama si Jae-sung dahil siya rin ay nasa panganib ngayon. Sinabi ng binata na wala nang halaga ang buhay niya, pero sinabi ni Hang na baka may ibang opinyon ang kanyang tatay na barbero. Nang kumbinsihin ni Hang si Jae-sung na may halaga ang buhay nito, sinabi ni Hang na dapat silang tatlo ay mamatay ng sabay at magsimula mula roon. Para magtagumpay ito, kailangan nilang magbigay ng pinakamagandang performance ng buhay nila, kundi papatayin silang lahat ng ibang mga hitman. Nagkaroon ng huling pag-uusap si Hang kay Rina para sabihin na bumalik na ang kanyang mga alaala, at aalis na siya. Sinabi niya na hindi siya ang lalaking iniisip ni Rina at kailangan niyang umalis para sa kabutihan niya. Sinabi ni Rina na siya ay walang responsibilidad at inamin na hindi siya interesado sa kanyang lumang buhay. Naghiwalay ang dalawa, pero naging curious si Rina kung saan pupunta si Hang, kaya sumakay siya sa ambulansya at sinimulang sundan siya. Maya-maya, dumating si Hang sa warehouse kung saan mangyayari ang lahat. Dumating muna si Jae-sung kasama si Yoonju habang ang negosyante at ang mga tao niya ay nanunood. Nagpapanggap siya na pinaibig niya lang ang babae para magtiwala siya sa kanya. Tapos, nagpapanggap si Yoonju na patay na siya at inihagis ang flash drive sa mga masasamang tao. Habang isa sa mga ito ay lumapit para kunin ito, biglang lumabas si Hang. Naguguluhan ng mga tao kung sino siya, pero agad nilang na-realize na isa siya sa mga ibang hitman na ini-hire nila. Sa totoo lang, lahat ng mga mensahe na ipinadala nila sa ibang mga hitman na ini-hire para patayin si Yoonju at Jae-sung ay napunta sa mga telepono ni Hang. Nagsimula maglaban ng dalawang hitman at talagang magaling ang kanilang performance. Sa huli, tumayo sila sa tapat ng lugar na may markang X, habang si Yoonju ay tumayo at hawak ang controller sa kamay. Pero biglang naging magulo ang lahat dahil dumating bigla si Rina. Sinubukan ni Hang na itulak siya palayo, pero nagmamatigas siya at ayaw talikuran si Hang dahil naiinis siya sa ugali nito. Dahil hindi siya umaalis at tinanggal ang peking kutsilyo sa kamay ni Hang, sinabi ni Hang kay Jae-sung na hilahin ang peking kutsilyo na nakatusok sa kanyang binti, at gamitin ito laban sa kanila. Ginawa naman agad ito ni Jae-sung, at hinayla ni Hang ang linya sa likod niya para tanggapin ang tama gamit ang peking kutsilyo. Pagkatapos, tumango siya kay Yoonju, na pinindot ang isang button na naglaglag ng isang container na tumama sa kanila. Pumunta ang mga kalaban patungo sa lalagyan habang si Hang ay tinatangkang panatilihing tahimik si Rina sa loob. Nagbigay siya ng senyales kay Jae-sung, at inilabas ng batang lalaki ang peking dugo sa ilalim ng container. Naniwala ang mga kalaban sa palabas, iniisip nilang patay na silang lahat. Nang umalis ang mga kalaban, lumabas si Hang at ang iba pa mula sa container. Niyakap at hinalikan ni Yoonju at Jae-sung ang isa't isa. Sinundan ni Hang si Rina patungo sa ambulansya at ipinahayag sa kanya na naaalala na niya ang tunay niyang edad, na 45 taon na siya. Dinala siya ni Rina sa isang shooting, at nakilahok si Hang sa isang eksena dahil nagmamadali ang direktor na ipalabas ang episode. Dahil love scene ito, nagsimula si Hang na makipag-usap sa kanyang co-actor, pero sa totoo lang, si Rina ang nasa isip niya. Sinabi niya na dapat siyang umalis, ngunit hindi niya kayang gawin yon dahil mahal niya siya. Sa halip, mananatili siya sa kanya. Burahin niya ang kanyang nakaraan at magpapatuloy na mamuhay bilang lalaking nakilala niya. Sa huli, lahat ay nagkaroon ng bagong buhay. Si Jae-sung ay naging aktor din at nagpi-play na ng mga parte kasama si Hang. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.